Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Saint Seiya, The Lost Canvas. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Ang pinakamalakas na santo ay muling nagkatawang tao bilang isang batang ulila upang patayin ang mga Diyos. Si Tenma ay isang batang ulila na lumaki sa isang ampunan sa isang maliit na nayon. Sa kabila ng pagiging 15 taong gulang pa lamang, hindi alam ni Tenma na ang kanyang kaluluwa ay muling nagkakatawang tao kada 200 taon upang labanan ang mga Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay nangako na sasamahan ang Diyos ang si Athena at protektahan siya mula sa masamang Diyos na si Hades, na naglalayong sirain ang mundo. Sa makatuwid, kinilala siya ni Athena bilang ang Pegasus Bronze Saint, ang tanging santo na may sapat na lakas upang talunin at pawiin ang sinumang Diyos sa daigdig. Si Tenma ay isang teenager na lalaki na lumaki sa isang masayang ampunan sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Alone. Ngunit isang araw, biglang naramdaman ni Tenma na nasa panganib ang kanyang matalik na kaibigan at nagpasyang hanapin ito. Sa wakas ay natagpuan niya si Alone na walang malay sa bundok at dinala siya pabalik sa bahay ampunan, kung saan ginamot niya ang kanyang mga sugat. Sa parehong gabi, isang malakas na bagyo ang dumating, na nagresulta sa ilang mga malalaking bato na hamarang sa daanan ng ilog, kaya umapaw ito sa bayan. Parehong nahaharap ang magkakaibigan sa isang kritikal na sandali kung saan pareho nilang gustong iligtas ang bahay ampunan mula sa pagbaha, ngunit sa parehong oras, iniisip ni Alone na hindi nila kayang harapin ang gawaing ito. Ngunit hindi sumuko si Tenma at nagmamadaling sirain ang malalaking bato na nakaharang sa daanan ng ilog. Pinipilit niyang sirain ito gamit ang kanyang mga suntok ngunit maliliit na bitak lang ang nagagawa. Sa kanyang huling pagsubok, itinuon ni Tenma ang kapangyarihan ng cosmos sa kanyang kamao habang pinapakinggan ang mga panalangin ng lahat sa orphanage. At tinamaan ang mga bato ng isang napakalakas na suntok na sumira dito. Isang Golden Saint ang nakadama ng kanyang kapangyarihang cosmos, nasaksihan niya ang lahat at kinuha si Tenma bago siya bumagsak. Sa sumunod na araw, ang Golden Saint na nagngangalang Doko, ay nagpaliwanag na nakita niya kung paano iniligtas ni Tenma ang bayan, at inirekomenda siya na sumali sa sanctuary at maging isang santo. Palaging pinapangarap ni Tenma ang sandaling ito, ang sandali kung saan maaari siyang maging isang santo at protektahan ang lahat, at sa gayon, nagpa siya na tanggapin ang alok at nagpaalam kay Alone, habang nangangako na sila ay mananatiling matalik na magkaibigan. Pagdating sa Greek sanctuary, nakatanggap si Tenma ng paliwanag na sa bawat 200 taon ay nagkakaroon ng banal na digmaan sa pagitan ni Hades, ang Diyos ng underworld at ang Diyosa na si Athena. Upang maprotektahan ang kapayapaan sa mundo, lumikha si Athena ng 88 mga santo, bawat isa sa kanila ay protektado ng isa sa kani-kanilang 88 mga konstelasyon. Ang santuaryo din na ito ang lugar kung saan nagsasanay ang mga tao para maging mga santo, ngunit iilan lamang sa kanila ang may kapangyarihan at pusong mapili. Si Tenma ay agad na hinamon ng isa pang trainee matapos marinig na siya ay magiging susunod na santo. Tinanggap niya ang hamon, ngunit mabilis niya itong pinagsisihan matapos matalo. Nakilala niya ang Golden Saint na si Doko, na nagpaliwanag sa kanya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihang cosmos para lumakas. Pagkaalis ni Doko, napansin ni Tenma na may dumaan at napagkamalan niyang si Alone ang taong iyon. Mabilis niyang inabot at hinawakan ang braso nito, ngunit ang taong iyon ay si Sasha, isa sa mga kaibigan niya noong bata pa siya. Sinusubukan ni Tenma na ipaalala sa kanya kung paano siya naging matalik na kaibigan nila ni Alone, ngunit inatake sila ng isang asasin na nagtatago sa ilalim ng lupa. Sinubukan ni Tenma na ipagtanggol siya, ngunit wala siyang laban sa asasin, na mabilis na itinulak siya sa lupa at sinimulang bugbugin. Mabilis na ibinaling ng asasin ang kanyang atensyon kay Sasha, na gumagamit sa kanyang kapangyarihang cosmos at ipinahayag na siya ang Diyosa na si Athena. Sinubukan ng asasin na salakayin siya, ngunit mabilis siyang natalo ng Ares Saint, na dumating sa oras upang iligtas at ihatid siya sa kanyang tahanan. Nagsanay si Tenma sa sumunod na 2 taon at nakuha ang kanyang huling pagsubok upang maging isang santo. Nakaharap niya ang isang lalaki na doble ang laki sa kanya, ngunit hindi siya umaatres. Mabilis niyang sinuntok ang lalaki sa isang haligi at pagkatapos ay nagpakita ng awa sa pamamagitan ng pagsira sa isang malaking bato na mahuhulog sa ibabaw ng kanyang kalaban.
Nasaksihan ng Pope ang kanyang lakas at kabaitan, at nagpa siya na ipagkaloob sa kanya ang katayuan at baluti ng Pegasus Saint. Kinagabihan, pumasok si Tenme sa balkonahe ni Athena, at pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga alaala noong bata pa sila. Ngunit biglang tumingala si Athena sa langit at sinabing nagising na si Hades, na minarkahan na ang simula ng banal na digmaan. Pagkatapos ay ipinadala si Tenme sa isang misyon upang siyasatin ang lokasyon ni Hades kasama ang ilang iba pang mga santo. Ngunit sa daan, mabilis niyang napagtanto na ipinadala sila sa kanyang bayan. Si Tenma ay nagsimulang magmadali pabalik sa kanyang bayan ngunit nasaksihan lamang ang apoy at pagkawasak ng bayan. Nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Alone at mabilis na sumugod sa ampunan. Pumasok siya sa silid ni Alone ngunit nakita lamang ang lahat na natatakpan ng dugo. Pumunta siya sa labas at nagsimulang hanapin si Hades, at nangako sa kanyang mga kasama na tatalunin niya ang masamang Diyos. Napansin niya ang sigaw ng kanyang kasama habang tinatamaan ng kidlat at nakita niya si Hades na lumulutang sa ere. Sinimulan siyang lapitan ni Hades at binati sa kanyang pagbabalik. Nagulat si Tenma, hindi siya makapaniwala na si Alone ang tunay na Hades. Si Alone ay isang mabait na tao. Ngunit nilapitan siya ni Pandora sa parehong araw na natagpuan siya ni Tenma na walang malay sa bundok. Binago ang isang dalisay, mabait at masunuring bata, sa masamang Diyos ng underworld. Pagkatapos ay ipinakita ni Hades ang larawan ni Tenma na hindi natapos ni Alone bago umalis si Tenma sa bayan upang maging isang santo. Mabilis siyang gumamit ng dugo para gumuhit ng ekis sa larawan at agad na napatay ng kapangyarihan nito si Tenma. Sa wakas ay tapos na ang unang trabaho ni Hades, winasak niya ang kanyang bayang kinalakihan at pinatay si Tenma, inalis ang kalikasan bilang tao ni Alone. Sa isang galaw na ito, wala na siyang anumang bagay na magtatali pa sa kanya sa pagiging isang tao, at ang kanyang tila gintong buhok ay naging itim, masamang kulay, na nagpaluhod sa lahat ng kanyang mga specter sa harap niya, bago sila umalis. Si Yato ang tanging santo na nananatiling buhay, at nagpa siya na dalhin ang bangkay ni Tenme kay Athena. Biglang lumitaw ang isang babae na nagngangalang Yuzuriha, na nagsasabi na inutusan siya ng kanyang maestro na kunin si Tenma at muling buhayin. Mabilis niyang itineleport ang lahat sa kinaroroonan ng kanyang maestro at tiningnan nito ang kondisyon ng katawan ni Tenma. Ang bulaklak na pulse Ares ni Athena ang tanging bumubuhay sa kanya, ngunit siya ay mamamatay kapag natuyo na ang mga bulaklak. Nagising si Tenme sa underworld at napansin niyang nakakadena siya sa loob ng kulungan. Biglang lumitaw ang isang specter at sinimulan siyang kotsain habang sinasabi na ang isa sa mga pinuno ng underworld ay nagmamarcha patungo sa sanctuary upang patayin si Athena. Biglang lumitaw sina Yato at Yuzuriha na nag-teleport sa underworld, ngunit sinubukan nilang pigilan ang mga ito sa pagliligtas kay Tenma. Ginamit ng Spectre ang kanyang shockwave attacks para talunin sila at naghahanda na para sa kanyang panghuling atake. Biglang pinakawalan ni Tenma ang kanyang buong kapangyarihan, at nagawang sirain ang mga kadena na pumipigil sa kanya. Mabilis siyang umatake at ginamit ang kanyang Pegasus Saint skill para talunin ang Spectre sa isang suntok lamang. Mabilis na ipinaliwanag ni Yato kung paano muling bubuhayin si Tenma, at nais ni Tenma na makabalik kaagad upang protektahan si Athena. Ngunit ipinaliwanag ni Yuzuriha na kailangan muna nilang hanapin ang isang bagay, bago bumalik sa totoong mundo. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang makuha ang mga prutas mula sa maalamat na punong Sapides na tumutubo sa underworld. Nagsimula silang kumilos papunta sa kinaroroonan ng puno, ngunit hindi nagtagal ay napahinto sila ng Cerberus, ang asong tagapagbantay ng impyerno. Sinubukan ni Yato at Yuzuriha na harapin ang bantay ng pinto, ngunit wala silang laban sa maalamat na halimaw. Nagpa siya ang grupo na gambalain at pagkatapos ay iharap ang Cerberus laban kay Tenma, na naghahanda sa kanyang kapangyarihang cosmos para gamitin ang kanyang Saint skill, ang Pegasus Meteor Fist, na tinalo ang maalamat na halimaw sa isang suntok. Nagsimula silang kumilos muli, at nakasalubong si Hades sa daan. Sinubukan ni Yuzuriha na umatake ngunit tumilapon siya sa isang kumpas lang ng kamay nito. Pagkatapos ay binati ni Hades si Tenme sa pagkakaligtas mula sa kanyang nakaraang pag-atake sa totoong mundo, at inanyayahan siyang sumama sa kanyang panig sa halip na lumaban para kay Athena. Mabilis niyang tinanggihan ang imbitasyon, nangakong matatalo niya ito at mananatili sa tabi ni Athena. Matapos marinig ang sagot ni Tenma, lumutang si Hades kasama ang kanyang Cerberus at naglaho.
Ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang misyon at sa wakas ay nahanap ang puno sa tuktok ng dugong talon. Mabilis silang nagsimulang umakyat sa talon ngunit biglang huminto ang oras. Si Tenma lang ang tanging nakakagalaw, at nadiskubre na ang Golden Saint Virgo Osmita ay nagtaksil kay Athena, at sumali sa panig ni Hades. Inihayag ni Virgo na nagdududa siya sa kakayahan ni Athena na panatilihin ang kapayapaan sa mundo. Sinimulan niyang kutsain si Tenma dahil isa lamang siyang galit, marahas at padalos-dalos na bata, hindi karapat-dapat na manatili sa tabi ni Athena. Sinubukan ni Tenma na atakehin siya gamit ang kanyang kakayahan, ngunit napaatras siya ng kapangyarihan ni Virgo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Virgo kung paanong ang kapalaran ng Pegasus Saint at ni Athena ay magkaugnay. Palagi silang nagre-reincarnate sa mundo ng mga tao nang magkasama, dahil ang Pegasus Saint ay ang tanging tao na maaaring tumalo kay Hades. Ngunit sa pagkakataong ito, ang emosyonal na pagkatao ni Tenma ay hindi kailanman kayang iligtas ang mundo. Pagkatapos ay tumayo si Virgo mula sa kanyang posisyon sa pagmumuni-muni at gumawa ng isang spell na pumipigil sa 5 pandama ni Tenma. Nagsimula siyang magpakita ng mga pangitain ng mga taong nagdurusa at ang pagpatay niya kay Athena, habang binabanggit na maaari lamang siyang umasa sa kanyang pang-6 na pandama, sa diwa at pag-iisip. Nagalit si Tenma at nabuksan ang kanyang buong kapangyarihan, nakawala sa ilusyon at nagsimulang magmadaling atakehin si Virgo. Tinamaan niya ito ng kanyang suntok, ngunit napagtanto na nataman lamang niya ang puno ng Sapides, dahilan upang mawasak ito. Si Virgo ay nakalutang sa itaas at ipinahayag na ang lahat ay isang lamang ilusyon. Kailangan nilang gamitin ni Tenma ang kanyang kapangyarihang cosmos upang mamunga ang puno. Mabilis na nawala si Virgo habang sinasabi sa kanya na kunin ang prutas at tapusin ang kanilang misyon. Kinuha ng grupo ang mga prutas at pinasan si Tenma para makatakas sa underworld, ngunit pinigilan sila ng isa pang Spectre. Nanatili si Yato upang labanan ng Spectre habang si Yuzuriha ay bumalik sa totoong mundo kasama ang kaluluwa ni Tenma. Lumitaw muli si Virgo at ipinaliwanag na kailangan niyang gumawa ng isang banal na sandata gamit ang mga bunga ng puno ng Sapides. Ikukulong ng sandata ang kaluluwa ng Spectre at pipigilan silang muling mabuhay, para mapigilan ang hukbo ni Hades. Ngunit upang magawa ito, kailangan nila ang 8 pandama ni Virgo upang malikha ito. Sinundan sila ng hukbo ng Spectre sa totoong mundo at sinimulan silang atakehin, napilitan si Tenma at ang iba pa na antalahin ang mga ito upang malikha ni Virgo ang banal na sandata. Biglang naramdaman ni Tenma ang napakalaking kapangyarihan ng cosmos sa ibabaw ng gusali at nakita si Virgo doon na ginagawa ang banal na kwintas. Sinubukan niyang umakyat sa gusali upang protektahan si Virgo mula sa pag-atake ng mga Spectre, ngunit mabilis na nawalan ng buhay ang mga Spectres. Sa pagdating sa tuktok, napagtanto ni Tenma na ginamit ni Virgo ang lahat ng kanyang kapangyarihang cosmos, at isinakripisyo ang kanyang buhay upang lumikha ng sandata na maaaring bumago sa takbo ng digmaan. Samantala, sinimulan na ni Hades ang kanyang pag-atake sa sanctuary at pumatay ng ilang mga santo sa labanan. Inihanda ni Athena ang sarili na harapin siya, ngunit dumating si Tenma sa isang kislap ng liwanag. Kinwestiyon niya si Hades kung hindi nito naaalala ang tungkol sa kanilang pangako bilang mga bata na manatiling magkasama. Pero mabilis na sumagot si Hades na wala siyang pakialam sa mga ganoong pangakong pambata dahil hindi siya si Alone. Siya ang Diyos ng Underworld. Biglang lumitaw ang isang tuta na iniligtas ni Alone 2 taon na ang nakakaraan, at hinawakan ito ni Hades at ginawa itong si Cerberus. Nagsimulang silang salakayin ng maalamat na halimaw, ngunit mabilis itong naiwasan ni Tenma habang hinihila si Athena. Pagkatapos ay nagmamadali niyang inatake ang Cerberus gamit ang kwintas na hinaluan ng kanyang kapangyarihang cosmo, at pinabagsak ito. Pagkatapos ay mabilis siyang pinigilan ni Hades gamit ang kanyang kapangyarihan at sinubukang tusukin si Tenma gamit ang kanyang espada. Ngunit lumitaw ang Pope na hawak ang talisman ni Athena mula sa huling digmaan 200 taon na ang nakalilipas, pinigilan ang kapangyarihan ni Hades. Pagkatapos ay tinleport ni Athena ang lahat sa isang lokasyon na maaaring mag-seal sa bawat kaluluwa ng Spectre. Plano nilang ikulong ang kaluluwa ni Hades sa Underworld, para hindi na siya makabalik sa totoong mundo at matalo sa digmaan. Biglang dumating si Pandora sakay ng isang kalisya at sinimulang suruan si Athena, na sinabing nagpasya siyang ipanganak muli bilang nakababatang kapatid ni Hades at bantayan ang kanyang pagkakatawang tao. Sinubukan niyang sampalin si Athena, ngunit iniligtas siya ni Tenma sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang harapan.
Pagkatapos ay ibinunyag ni Hades ang kanyang intensyon na bumalik sa kanyang kastilyo, habang binabanggit din na malapit na niyang makumpleto ang Lost Canvas. Isang pinta sa kalangitan ng planeta na may kaluluwa ng lahat. Kapag nakumpleto niya ito, lahat ay mamamatay, at siya ay mananalo sa digmaan. Sinubukan ni Tenma na pigilan si Hades sa pag-alis, ngunit kinuryente siya ni Pandora gamit ang kanyang sandata, dahilan upang mahulog siya mula sa kalisa. Sa mga sumunod na araw, tumulong si Tenma na buuin muli ang sanctuary habang nagsasanay laban kay Aldebaran, ang pinakamalakas na santo. Ang mga suntok ni Tenma ay pinuri ng santo, ngunit biglang, ilang paniki ang nagsimulang pumalibot sa kanila at nagsimulang gumawa ng mga tunog. Nawala ng malay si Tenma at ang lahat sa paligid. Lumitaw ang isang asasin at sinubukang kitilin ang buhay ni Tenma, ngunit pinigilan siya ni Aldebaran, na sinira ang kanyang eardrums upang labanan ang mga paniki. Naglaban sila, ngunit halos hindi na mapanatili ni Aldebaran ang kanyang balanse at bilis. Pinatumba niya ang isang asasin, ngunit mabilis na lumitaw ang isa pang asasin at ginawang dalawa laban sa isa ang laban. Sinamantala ito ng dalawang asasin at brutal na binugbog si Aldebaran. Habang inaatake nila siya, nahuli niya ang isa sa kanila, at pinatay ang asasin sa pamamagitan ng paghampas sa kanya sa lupa gamit ang kanyang lakas. Ang isa pang asasin ay ginamit ang kanyang pinaka-nakamamatay na kakayahan, ang mensahero ng kamatayan. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa asasin na patayin ang kanyang kalaban kahit na hindi nito naririnig ang kanta. Nang gamitin niya ito, huminto ang puso ni Aldebaran. Pagkatapos ay tumungo ang asasin kay Tenma upang siya ay tapusin. Ngunit kahit sa kamatayan, ang katawan ni Aldebaran ay kumikilos ng kusa, at, sa isang huling galaw, pinatay niya ang asasin sa kabila ng katotohanan na ang kanyang puso ay tumigil na sa pagtibok. Pagkatapos ay huminto siya sa paggalaw habang nakatayo tulad ng isang magiting na mandirigma na nagligtas sa buhay ni Tenma. Nagising si Tenma at nakita ang isang lalaki na nakatayo malapit sa patay na katawan ng santo. Ibinunyag ng lalaki na siya ay pinupuntirya ni Pandora, na nag-utos sa mga specters ng walang pahintulot ni Hades na patayin siya, at si Athena. Sa pagkamatay ni Aldebaran, nagpasya si Tenma na umalis sa sanctuary at lumipat sa isang kalapit na nayon. Ang mga nagsasanay ay nagdadalamhati sa libingan ni Saint Aldebaran na may labis na kalungkutan. Dumating doon si Tenma at pakiramdam niya ay wala siyang kwenta at walang kapangyarihan upang ipagtanggol ang sanctuary. Pagkatapos ay nagpakita ang Cancer Saint. Sinabi niya na namatay si Aldebaran dahil mahina siya, at tumetakas si Tenma dahil mahina rin siya. Pagkatapos ay hinuli niya si Tenma para sa disertasyon. Hindi man lang lumaban si Tenma. Naniniwala siya na totoo ang sinabi ng Cancer Saint. Sa kulungan, iniisip ni Tenma ang tungkol kay Alone at kung paano maaaring magkaroon pa ng pagkakataong iligtas ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagsuntok at pagsipa sa mga bakal para subukang makatakas. Gayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Pagkatapos ay lumitaw si Yato sa kulungan sa pamamagitan ng pag-angat ng isa sa mga tiles. Inilabas siya ni Yato sa kulungan sa pamamagitan ng pagdaan sa isang daanan sa ilalim ng lupa. Sa dulo ng daan, nakita nila si Yuzuriha, na ngayon ay isa ng Silver Saint. Matagumpay silang nakatakas sa sanctuary, at ipinahayag ni Tenma na gusto niyang tapusin si Hades. Biglang lumitaw si Athena sa labas ng sanctuary upang salubungin siya, at hiling niya kay Tenma na makabalik siya ng ligtas mula sa kanyang paglalakbay, kasama si Alone sa kanyang tabi.